So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng top features na pwede nyo makonsider dito sa Oppo A3X. Around 3,000 pesos lang. So tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, ito na naman ang Oppo A3X. I-flex na naman natin dito sa ating video dahil yun nga, last year na review na natin to, last year na unbox na rin natin, gumawa na rin tayo ng mga plenty of review dito ngayon 2025, pero ngayon is hindi ko pa nabibigay yung top features nito for me. Since ano na siya kung i-compare mo na siya for its price ngayon na 3,000 pesos na lang, di ba? Napakamura na lang ng Oppo A3X, pero meron tong SRP before na around 6,000 pesos for the 4GB 64. Tapos yung I think yung ano dati, yung 128, ito yon is 7,000 pesos for the 4GB 128. Lumabas no October 2024 last year, pero ngayong November 2025 alive and kicking pa rin ito sa mga online. Kaya ganun po kasulit ito. Even though lumabas na yung successor niya, nandito pa rin po ang Oppo A3X at napakamura na lang po pinoprovide to ni Oppo. I think siguro inuubos na lang nila yung stock nila kasi parang hindi siya naging mabenta last year kasi sobrang, yun nga, real talk, overpriced siya. Pero ngayon, napakamura at baka pinapaubos na lang talaga nila yung stock nila ng Oppo A3X ngayon. So, itong 4GB 128, nakuha ko lang to sa halagang ano na lang to mga J-Vlog sa online ng 3,000 plus. I think nakuha ko to ng 3,600 or 3,700. Napakamura. So, again, kung makita nyo to sa online, dito yan sa view products natin. Nilagay ko na po yung link ng official store ni Oppo dito at yung Oppo A3X. Pag clinic nyo kasi yung specific product na yan, may magge-generate po na special voucher para sa inyo. Up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha pag binili nyo tong Oppo A3X. So, di ba napakamura? Around 4GB 128, pwede nyo siya makuha ng 3,000 plus. And yung 4GB 64, saradong 3,000 possible, pwede nyo rin makuha yung device na yun. So, super sulit netong Oppo A3X mga ka-J-Vlog. At syempre dito sa ating video, bibigay ko sa inyo yung top features niya. Ang unang napansin ko at nagustuhan ko talaga sa Oppo A3X na inadapt ng Oppo A5i at Oppo A5X is yung kanyang nits of brightness. Tingnan mo napakataas po ng nit of brightness yan, di ba? Hindi nakakita sa screen, no? So, up to 1,000 nits of brightness ito. Yung resolution niya is very normal for its price, HD plus 720p. 90Hz screen refresh rate at ito yung hindi ma-adapt ng mga ibang brands for a price na 3,000 pesos punch hole display. So yung screen size ay 6.67 inches. Solid to. Gumawa ko ng video nito separate na vinidyo ko siya outdoor at kitang-kita pa talaga yung display nito. Hindi ako nahihirapan, hindi ako gumaganon-ganon. Kasi meron din siyang sunlight mode na mas binuboost niya pa yung brightness niya para makita nga sa outdoor. At very helpful yan sa mga consumers natin na parang gagamitin nila sa for work ang smartphone. Ito na po ang the best na pwede ma-recommend sa inyo na meron mataas na nits of brightness for a price na 3,000 pesos. So, napakaganda rin naman ng quality ng kanyang display, HD plus 720p resolution. So, HD naman siya, hindi naman siya yung mga pixelated. Okay naman yung display niya, kumbaga hindi malabo. Feature nito, camera. Ito, usapang real talk tayo sa camera nito. 8 megapixel po camera nito, pero napakalinaw ng camera niya. Parang kaya niya pang tumapad doon sa mga matataas sa megapixel ng mga smartphones today. Like, mayroon mga 50 megapixels, 32 megapixel. Ito, pakita ko sa inyo. Nagulat din ako sa camera performance ng Oppo A3X. Dito tayo nagpapatunay na wala to sa taas ng megapixel. Ayan di ba? 8 megapixel lang yan, pero ganyan kalinaw yung photo. Oh. 'Di ba? Ang linaw. Front facing camera nito 5 megapixel, pero napakalinaw din. Tingnan niyo naman, napaka-solid. So, kung naghanap kayo ng isang smartphone na maganda yung camera na 3,000 piso lang, ito na maganda i-recommend sa inyo. Si Oppo na rin ang isang nagpapatunay na wala yan sa taas ng megapixel sa yung linaw ng mga cameras nyo. Pero pagdating sa video, expect nyo na quality niya parang mga budget lang na fair average level lang yung quality. Pero ma-appreciate nyo dito yung photo quality nito. Yung design din, tingnan nyo naman, napakaganda. Parang nasagugustuhan ko na tong blue compared sa Nebula Red. Kasi yung Nebula Red, kung gusto nyo pala ng matte finish, Nebula Red para sa inyo. Ito kasi is glossy finish. Although mas madali siya magasgasan kasi mas visible yung scratches dito compared sa Nebula Red. Pero for me, mas elegant din palang tignan ito. Yung
yung kanyang pagka-wavy-wavy na ganyan, no? Ganda, oh. Matte finish naman yung frame niya. Pero may pagka, may glitter din siya sa loob. Ayan. So, slimness, manipis din naman siya. At hindi siya mabigat. Very convenient din mag-charge dito. Dahil ang charging neto is 45 watt fast charging. Yung 5,100 mAh battery capacity netong Oppo e-Trex. So, maning-mani niya lang yan full charge. At in fairness, yung battery neto napakakunat. Nag-download ako nagdamag dito ng Genshin, WoA. Naka low brightness naman. Pero yung standby neto, sobrang tagal malobat ng Oppo e-Trex. Ito yung isa ring na-appreciate ko sa device na to, especially 5,100 mAh, parang perspective ng mga iba ay maliit na to. Pero hindi malaki pa rin, mataas pa rin, at makunat pa rin ang 5,000 mAh battery capacity. Kaya okay na okay rin to gamitin as a navigating tool. Kunyari malobat siya, napakadali lang i-charge, 45 watts, di ba? Yung 5,100 na yan, in less than 1 hour lang, good to go na agad kayo. Parang nalobat siya nung nagda-download ako, charge ko lang to. Full charge na agad in less than 1 hour lang. So, very convenient talaga ang 45 watt fast charging. Ang ginamit ko dito is 100 watts. So, kahit na gano'ng kalaki ang i-charge nyo, 100 watts, 65 watts, hanggang 45 watts lang naman ito. Pero pwede siya sa matataas na watts, yung mga sa Xiaomi, pero hanggang 45 watts lang ang ibibigay niya. Kaya no worries, kahit mag-charge kayo dito na mas matataas na fast charging rate, pwede rin naman po. Sa speakers, yung speakers niya, single, hindi na ako magrereklamo dyan for its price. Pero karamihan na yun is dual stereo Pero ito, ang parang ginagawa ngayon is, even though single siya, meron tayong parang ginagawa na beyond 100% volume ang pinoprovide ng mga ibang brands, di ba? Para makatapat doon sa mga dual steers. Pero syempre, pag dual steer, mas iba pa rin ang usapan dyan. Mas maganda pa rin ang dual steer speakers sa, kumbaga, sa paggamit ng pag music kayo, mas balance. Syempre, ito naman, malakas siya, hindi naman siya tunog lata. Kaya, ipapakita ko pa rin naman yan sa ating full review dito ulit sa Oppo E3X. Kaya stay tuned lang mga idol. And when it comes sa chipset niya, ngayon yung 6S Gen 1 parang okay na for its price sa 3,000 pesos Medyo nakaka-feel tayo minsan ng stuttering. Yes, nakakita rin ako sa comment section na malag daw ang Oppo E3X. For, ayun nga, pag nag-o-open ng certain application, like yung mga games, meron tayong konting mga delay at slow response from the smartphone. And na-try ko na dati maglaro dito, like yung mga ML, COD. ML okay naman siya. At COD, pero yung Genshin, hindi smooth dito ang Genshin pero itatry ulit natin to i-test since 128GB ng ating in-offer or binili kasi dati 64GB Itong WoA di ko pa to natatry sa Oppo E3X, pero meron ako nakitang pagka-hassle before sa Oppo E3X na hindi ko kayang pagsabayin yung screen recording habang naglalaro. Nagfe-frame drop at sobrang lag siya. Kaya tingnan natin ngayon sa ating full review, share ko rin yung initial thoughts ko about yan, kung ganun pa rin pa ba siya even though na nagkakaroon na siya ng mga software update. At mayroon nakita na sa comment section na update na nila yung kanilang smartphone from Android 15. Ito kasi nung in-unbox ko, ang security patch niya is April 1, 2025. Tingnan natin kung meron na siyang update ngayon for Android 15. I-ano natin siya, view updates. May update siya agad ulit So, update ko ulit to and I think it's Android 14 din. Yes, Android 14 pa rin to. Update ko siya na meron security patch to na September 2025. Malay natin pag in-install natin to, lumabas yung Android 15, babalitaan ko yung mga J-Vlog. Pero again, ngayon, itong Oppo E3X ko as of now, isa ka Android 14 pa rin po ito. Ayan mga ka-J-Vlog, ang top features ng Oppo E3X at hopefully nakatulong ito sa inyo, sa inyong buying decision. Pag gusto nyo bumili nito smartphone na sa murang halaga, dito lang yan sa ating view product. So, summarize lang natin. Maganda dito, brightness, napakalupit, screen size, refresh rate, camera, battery, fast charging rate, and of course, design. So, yun, wag na kayo magdalawang isip kung naghanap kayo ng secondary smartphone. Maganda rin i-recommend ito for me. Go for the 120GB of internal storage. Wala pa 1,000 piso ang kanilang price difference. Mas sulit po itong 128GB.